Magandang buhay mga ka-agri. Ngayong araw po ay sagutin natin yung isang matinding tanong sa isang naging comment ng ating kaibigan sa ating video tungkol po sa paglalakatan nung last year po to yung video. Yung ginawa po nating question out of that comment po ay kailangan ba talaga yung kapital sa pagtatanim ng lakatan. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Kasi po, iba yung naging sagot ni Sir Eulogio Sampan Jr. Tungkol po sa bagay na yan, kasi po yung tanong niya po ganito po kasi yung tanong niya. Hindi na raw kailangan ng kapital sa pagtatanim ng lakatan. Kailangan lang malusog yung katawan, masipag tayo, yun. At dasal palagi sa Panginoon. At wag na lang gumawa ng masama. Wag kasi magnanakaw ka, iba rin yung butin mo. Maraming gumagawa ng mga tahimik na pamamaraan kung paano daw makapagawa ng karma ba, ganun yung term, yung in return ba. So hindi ko po minamasama yung question, yung comment ni Sir Don, kasi yung pinanood niyo po kasing video ko ay tungkol po yun sa bago ka magtanim ng 1 hektaryang lakatan. May 7 tips doon. Ano ba dapat gawin? Siyempre po napaloob doon yung tungkol sa kapital. Yun yung pinanood niya, at yan nga po yung comment niya, hindi na raw kailangan ng kapital. Sir, maraming salamat po sa comment niyo. Nagustuhan ko po yung comment niyo, pero baka po na misinterpret niyo lang po. Baka iba yung ibig niyong sabihin, sa ibig ko rin sabihin. Pero nagpapasalamat po ako sa inyong sagot, napakaganda po. Nakakataba po ng puso yung mga ganyang kasing comment po. At hindi lang ako yung nakakapag-encourage ng ibang mga nagtatanim, mga farmers, pati din po kayo. Saludo po tayo sa inyo, sir, sa inyong comment. Sir, yung pinanood nyo po kasi, yung tungkol doon po sa video ko na bago ka magtanim ng 1 hektaryang lakatan, napaloob doon yung kapital, at sabi mo kahit walang kapital, okay po. Na-misinterpret nyo lang po siguro, sir. Kasi po ganito po yan. Yung pinag-usapan po natin doon, sir, hindi lang po 1, 2 hanggang 20 puno yun. 1 hektarya po yun, sir. So dito sa amin, pag nagtanim ko ng 1 hektarya at the distance planting po na 2x2, umabot po yan ng 2,200 hanggang 2,400. 1 hektarya po yun. So hindi po pwedeng walang kapital. Magkakapital ka po talaga, sir, dito sa amin. Pangalawang bagay po, sir, ay yung planting materials po dito sa amin ay hindi po hinihingi. Binebenta po. 40 pesos hanggang 50 pesos hanggang 60 pesos pa bawat piraso. Magiging sucker man yan, magiging tissue culture seedlings rin yan, or macro seedlings. Binebenta po talaga, hindi lang yan basta binibigay o hinihingi. Siguro baka dyan sa inyo, marami na talaga yung planting materials, pwedeng hingiin, okay lang. Kung mga ganun, konti lang. Pero pag libo-libong puno na po, sir, parang hindi po yata pwede na walang kapital. At dito po sa aking plantation po, sir, gumagamit po tayo ng marami kasing organic compost. So, sabihin natin, ikaw nagpo-produce ng inyong organic compost, may capital pa rin yung po, sir. Pinapasok pa rin po yun kasi sa capital. Kasi pag wala po kayong ganong supply, at kailangan ng tanim ninyo, maghahanap po kayo sa ibang farmers, ibang supplier, bibenta sa iyo hindi po ibibigay. Kaya may capital pa rin po. Kasi po yung pinag-uusapan po, plantation type, hindi po garden type lang. So yun po, sir, yung ko doon, yung sagot ko doon sa misinterpretation mo. Kasi po, okay naman sagot mo Ako, nagagandahan po ako sa sagot niyo. Kasi kailangan naman natin talaga yung guidance ng Lord, ng Panginoon. Tama po yun. At believe po ako sa inyo. Ang ganda ng inyong nagiging comment. Nagpapasalamat po talaga tayo sa inyo, sir. So, yun po, sir. Yung pinagkaiba, magkakapital po kami. Dito po ako sa amin, pag plantation type na po, sir, pag summertime, pag nagpadilig kami, hayaan na may makukunan po kaming tubig,
Gumagamit po kasi kami ng motorized water pump. So hindi po pwedeng walang kapital. Pumapasok po yun doon sir, yung kapital. Hanggang po sa dami po sir eh. Magbubunga, magbabaging ka, binibili namin yung pangbaging. Kapital din yun. Maghahauling ka, gagamit ka ng tao sa harvesting. Hindi mo kakayanin pag medyo nag-volume yung harvest. Kung hanggang kalahating tinulada, hanggang isang tan, hindi mo po basta-basta makakaya yun na mag-iisa, gagamit ka po ng labor force. So kapital pa rin po. Yun po yung doon, yung tawag, yung need doon. Pero siguro sir, at your end siguro sir, yung ibig niyong sabihin ay pag nag-umpisa ka lang sa konti, siguro pwede. Pero habang lumalawak po kasi yung tanim nyo po sir, hindi po siya feasible na hanggang sipag ka lang at magdasal. Hindi po siya hanggang dun. Gagamit ka talaga ng kapital pag pumasok ko na po ng plantation type. Hanggang po sa harvesting, hanggang po sa marketing po. May perang nagpapatakbo po sa sa tawag sa ginagawa nating business. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang. Syempre, kung kunti lang yung itatanim mo, siguro 20 puno, okay lang talaga, pwede po. Pero pag malapad na talaga, pang business type na po kasi, iba na po kasi yung dating. Kaya po namin sa amin po dito, business type na po kasi, hanggang sa marketing po kasi hindi na tayo problema sa market. I-message mo lang, kulang yung supply, pero sa howling, kailangan pa rin ng kapital. Kasi itong ating area dito, medyo malayo po ito sa bayan. Sa barangay namin, mga 3 kilometers. Mula sa barangay namin, papunta ng bayan, another 3 kilometers. So, hindi po pwedeng solo yung trabaho. So, yun po, Sir Yolohio Sampan Jr. Maraming salamat po. At sana po ay medyo naliwanagan po kayo doon sa aking explanation. Iba po kasi yon, approach po yun sir. Malawakan po kasi yung pinanood mo kasi bago ka magtanim ng 1 hektaryang lakatan plantation. Plantation type po sir. So, ayun, siguro hindi lang nagkatugma, hindi lang po sir sa ibig mong sabihin. May point ka naman po, tama naman po yung yung comment mo doon. Sinagot na rin po natin yung comment mo doon sa comment section. So, nagpapasalamat po talaga tayo sa inyo, sir. So, sana po naliwanagan po kayo. Kasi 7 tips po yung sinabi natin doon. At doon kaya na stuck sa capital kasi parang hindi mo ma-accept na sabi mo sa comment mo kahit walang capital. Pero siguro na misinterpret nyo lang po talaga, Sir Yolohio Sampan Jr. So, yan po yung natin, yung explanation po natin dyan, sir. Sana po ay wag nyong masamain. Yun po ay clarification lang po. At yun nga po, na nag-gets ko na rin po yung ibig nyong sabihin. Tama naman po talaga yung ninyo, yung comment niyo, hindi po yun mali. Na nyo lang siguro, tawag na iba lang siguro yung naisip niyo ng pagdating sa tawag sa pangkalahatan kasi nakalimutan nyo yata na yung pinag-uusapan natin 1 hektarya. So again, papasalamat po tayo sa inyo at sa inyong encouragement. So sana po mabuhay po kayo, sana po nagtatanim at saka farmer na rin po kayo. Salamat ng marami. Alam po natin pag ganun yung mga comment po ninyo, talagang pinanood niyo yung ating video. So maligaya lang po tayo, masaya po tayo sa naging nagiging comment po ninyo. So mga ka-farmers, hanggang dito na lang. Kung yung tanong, kailangan ba talaga ng kapital? Pag nag-umpisa lang kayo sa konti, garden type, kahit sipag at tiyaga lang at dasal pwede. Pero pag plantation type na po mga ka-agree, ibang usapan na. At the end, nangangailangan po talaga ng kapital pag pag lumaki na yung expansion mo. Ako dito, expand pa rin hanggang kaya. Kaya po dito nagkakambing po tayo. Hindi po tayo nagtatanim dito na hindi nakakordon, naka-fencing. Kasi hindi para laki yung yung tawag tanim mong lakatan, uubusin na yan ng kambing. Kambing pa naman, grabe.
So, sa fencing pa lang, kapital na po. Nagpapalabor po tayo para po sa fencing. Doon pa lang po talaga. So, maraming salamat. Hanggang dito na lang po muna. Agritechnics TV po. Sana po ay nagustuhan po ni Sir Yuloyo Sampan Jr. ang ating explanation. Mabuhay po kayo, Sir. Maraming salamat. Sana po ay kawaan pa rin tayo ng Panginoon. God bless po, Sir, at sa lahat ng ating mga kaibigan na sumusunod sa ating video. Maraming salamat. Mabuhay ka, magsasakang Pilipino. Hanggang sa muli, Agritechnics TV po. All the dreams forever. Way down, try to stand. You'll suddenly have life is not just fantasy. All the dreams and be apart. Don't give up, never stop. He will help you reach this star. Though maybe you don't understand. All the dreams and trust is Pricing natin currently po 65 pesos per kilo sa ilaw. Yun po yung pricing ng nakatanda sa amin Don't give up, never stop. He will help Salamat. you reach his star. Though maybe you don't understand all the dreams and trust is Kita pa tayo sa camping ngayong umaga. Maybe you don't understand all the dreams and trust is Yeah, siya. is